Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay One Piece PH, shoutout kay Roel Sampaga. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kapatid na Sanchen, magmadali at maramdaman ang aks ng pango. Naririnig ang mga salita ni Xiao Tao, mabilis itong nadama ni Han Sanchen. Sure na sapat, sa oras na ito Han Sanchen ay maaaring malinaw na makaramdam ng isang napakakakaibang puwersa na gumagala sa kanya. Bagaman mahina ang kapangyarihang ito na maaari itong baliwalain, hindi pa rin ito maiiwasan ang kamalayan ni Han Sanchen. Ang pinakamahalagang bagay ay maaari itong maramdaman ang hindi pangkaraniwang ng mahina na kapangyarihang ito. Naglalaman ito ng isang napaka-overbearing at hindi malulutas na ugat sa loob nito. Malinaw, ito ang ganap na kataas-taasang kapangyarihan. Malinaw din na sa lahat ng mga sandata tulad ng Panguax, posible na magkaroon ng gayong kapangyarihan ng Domineering. Ang kulay ng iyong ilaw ay pareho, na nangangahulugang kapatid na si Sanchen, naramdaman mo ang pagkakaroon ng Ax-Ax. Ngayon, kailangan mong subukang makipag-usap sa kanya. Communicate. Isang malaking marka ng tanong ang lumitaw sa isip ni Han Sanchen. Makipag-usap sa isang puwersa. Paano ito makipag-usap? Pagkatapos ng lahat, hindi ito isang buhay na nilalang, at hindi rin ito isang espiritual na katawan. Gayunpaman, sinabi ito ni Xiao Tao, at lubos na pinagkakatiwalaan siya ni Han Sanchen, kaya para sa kanya, may isang pagpipilian lamang, at iyon ay upang sundin siya ng masunurin. Pinatatag ni Han Sanchen ang kanyang isip at pagkatapos ay sinubukan na magtatag ng pakikipag-ugnay sa kapangyarihang ito. Tawag. Halos sa sandaling isuko ni Han Sanchen ang lahat ng nakakagambala na mga saloobin, biglang naging blanko ang kanyang mga mata. Ang susunod na segundo, nakita niya siyang biglang nakatayo sa malawak na kalawakan na ito ng puti. Walang sino man sa paligid, huwag mag-isa. Siya lang ang isa sa mundong ito. Ngunit halos sa sandaling ito, biglang narinig ni Han Sanchen ang isang banayad na tunog. Ang tunog na ito ay napakaliit na ito ay halos ganap na hindi marinig sa hubad na tainga. Nadama ni Han Sanchen na maririnig niya ito ng buo dahil ang kanyang kamalayan ay naisaaktibo hanggang sa maximum, kaya maririnig niya sa kapaligiran na ito. Tumingin si Han Sanchen sa tunog, at nabigla nang makita na mayroong isang maliit na ant sa ilalim ng kanyang mga paa. At ang tunog ay eksakto kung ano ang ginagawa nito. Nagdadala ito ng isang piraso ng bigas sa oras na ito. Bagaman maliit ang butil ng bigas, sa maliit na ant, halos 2 beses ang laki ng katawan nito. Gayunpaman, mayroong puting hangin sa buong paligid, at kahit na ang mga paa sa ilalim ng aking mga paa ay ganap na puti. Walang lupa o bato, kaya saan nagmula ang mga ants? Sa pag-iisip nito, hindi maiwasang magulat si Han Sanchen. Bumagsak siya, malumanay na kinuha ang ant, at inilagay ito sa palad ng kanyang kamay. Matapos makarating ang ant sa palad, napakaliit na sabihin kung ang ekspresyon ng mukha nito ay gulat o kalmado. Sa madaling sabi, niyakap pa rin nito ang butil ng bigas at sinubukan na iwanan ang palad ni Han Sanchen. Hindi mapigilan ni Han Sanchen na ngumiti, hindi kita sasaktan, kaya bakit umalis? Kung natatakot ka, papayagan kita. Habang nagsalita siya, inilagay ni Han Sanchen ang kanyang mga palad sa puting hangin sa ibabaw ng kanyang paanan, na pinapayagan siyang gumapang sa kanyang mga palad at umalis. Di nagtagal, dinala ng ant ang mga butil ng bigas at nakarating sa ibabaw ng puting hangin. Pagkatapos nito, dinala nito ang mga butil ng bigas at nawala sa malawak na puting hangin. Si Han Sanchen ay hindi sineseryoso ang ganoong insidente. Tumayo siya at tumingin sa paligid, sinusubukan na makahanap ng isang direksyon o kung ano. Hindi ka maaaring manatili dito magpakailanman, di ba? Ngunit ang mga paligid ay pareho. Ilang sandali, hindi,
Alam ni Han Sanchen kung saan pupunta o kung saan pupunta, kaya maaari lamang siyang maglakad-lakad. Ano sa mundo ang lugar na ito? Hindi ba ako nakikipag-usap sa Pangu-Aks? Paano? Bakit biglang pumasok ang aking kamalayan sa ganitong uri ng lugar? Si Han Sanchen, isang monghe na halos 2 talampakan ang taas, ay ganap na nalilito. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit pagkatapos ng pag-ikot, natagpuan niya na hindi siya makalabas sa lugar na ito. Ang lahat sa paligid nila ay eksaktong pareho, at tila walang mga hangganan sa paligid nila. Kung kumagat ka ng bala at magpatuloy, maaari mong tapusin ang paglalakad hanggang sa kamatayan, ngunit maaaring hindi mo maabot ang dulo nito. Sa makatuwid, pagkatapos na lumibot sa mga bilog, si Han Sanchen ay tila pa rin sa paligid. Si Han Sanchen ay labis na nalulumbay at hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit sa sandaling ito, biglang, ang mga maliit ngunit pamilyar na tunog ay muling dumating sa aking mga tainga. Tumingin siya sa ibaba at nakita na ang orihinal na ant ay lumitaw muli sa kanyang paanan. Gayunpaman, kung ano ang naiiba sa huling oras ay ang taong ito ay hindi na nagdadala ng piraso ng bigas, ngunit sa halip ay kinaladkad ang isang mas malaking piraso ng isang bagay na tila harina. Biglang naisip ni Han Sanchen ang isang bagay at bumagsak ng madali. Wala rito, kaya saan inilipat ng mga ants ang mga butil ng bigas at saan inilipat ng mga ants ang mga bola ng harina? Matapos mag-isip tungkol dito, naniniwala si Han Sanchen na ang ant na ito ay malamang na ang pinakakritikal na punto ng pagbagsak, o punto ng paalala. Hanggat sinusunod mo ang mga ants, o obserbahan kung saan inililipat ng mga ants ang mga bagay, kung gayon ang lugar kung saan may mga bagay ay malamang na ang exit. Sa pag-iisip nito, si Han Sanchen ay lumulubog at hindi ginulo ang ant. Sinundan lang niya ito ng malapit upang makita kung saan ito pupunta at kung saan ito babalik. Ang katawan ng ant ay napakaliit, at ang bilis ng paglipat nito ay maaaring maging mabilis para dito, ngunit para kay Han Sanchen na nagmamasid sa kinaroroonan nito, ito ay masyadong mabagal, at kahit na ang mga tao ay walang pasensya na maghintay. Gusto talaga ni Han Sanchen na tulungan ang ant run ng ilang mga hakbang, ngunit alam niya na ang paggawa nito ay walang kahulugan at sisirain ang orihinal na ruta ng ant. Sa makatuwid, kahit gaano pa komportable ito, ang magagawa niya ay tahimik na panoorin ang Ants Act. Matapos ang halos kalahating oras sa mundong ito, sa wakas ay tumigil ang mga ants, at nakita rin ni Han Sanchen ang isang lugar sa malawak na puting hangin, kung saan sila ay nakasalansan tulad ng isang burol. Kinaladkad ng ant ang bola ng harina malapit sa burol at sa wakas hayaan itong umalis. Ang mga burol na iyon ay halos gawa sa iba't ibang uri ng butil. Mukha silang nakaimpake at medyo kasuklam-suklam. Gayunpaman, hindi sinira sila ni Han Sanchen. Naunawaan niya na ang mga bagay na ito ay maaaring ang pangmatagalang rasyon ng ant. Hindi nararapat na sirain ang mga kabuhayan ng ibang tao dahil sa iyong sariling mga kagustuhan at hindi gusto. Ang mga tao ay dapat mapanatili ang sapat na paggalang at pagkamakatuwiran, at dapat ding isaalang-alang ang mga isyu mula sa pananaw ng ibang tao. Matapos ibagsak ang harina, ang ant ay hindi kumuha ng anumang pahinga. Tumalikod siya at tumungo sa ibang lugar. Para sa Han Sanchen, malinaw naman, ito ang kritikal na sandali. Ito ay maaaring umalis upang ilipat ang mga bagay, kaya ang lugar kung saan umiiral ang mga bagay na ito ay malamang na ang exit, o sa isang lugar sa labas ng malawak na puting mundo. Sa pag-iisip nito, sinundan ni Han Sanchen ang ant na malapit. Hindi ko alam kung gaano karaming oras ang lumipas, ngunit, halos isang mahabang panahon ang paglalakad. Bigla, tumigil ito, dahil ang katawan ay napakaliit, at ang lupa ay ganap na natatakpan ng puting gas, at ang isang maliit na mas puting gas ay maaari lamang balutin ito sa gas. Bilang isang resulta, hindi makita ni Han Sanchen kung ano ang ginagawa ng mga ants sa loob. Mabilis na hamihip si Han Sanchen ng isang hininga upang pumutok ang puting hangin. Sapat na, nakita niya ang pagtigil ng ant doon. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, ang mga paa ng ant ay nagdrag ng isang piraso ng bigas. Sa oras na ito, lumingon ito at tumakbo sa orihinal na direksyon. Hindi ito mapigilan ni Han Sanchen. Sinundan niya siya ng matagal, ngunit sa huli, hindi siya pinangunahan ng ant sa exit at sa labas tulad ng naisip niya. Sa halip, nasa puting hangin pa rin siya. Natagpuan ang isang bagay at dinala ito.
Ginagawa nitong medyo desperado ang mga tao, pagkatapos ng lahat, nangangahulugan ito na maaaring mapupuksa ang kanyang pag-asa. Ang ant ay hindi umalis dito, ito ay isang bagay lamang na natagpuan dito. Kung gayon hindi tayo makalabas. Hindi bumangon si Han Sanchen at naobserbahan pa rin ang mga ants, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na pagkabigo. Kasabay nito, ang kanyang pagmamasid sa mga ants ay hindi detalyado tulad ng dati. Tumayo siya at normal na lumakad sa direksyon na babalik ang mga ants, habang hinawakan ng kanyang kamay ang kanyang baba at patuloy na nag-iisip. Oh, talagang iniisip ko ba talaga? Ang katotohanan ay imposible para sa mga ants na lumitaw sa lugar na ito, o para sa mga bagay tulad ng bigas at harina na lilito. Ang dahilan ay napakasimple, iyon ay, dapat walang anuman sa puting mundong ito. Ang langit at paligid nito ay talagang gawa sa puting hangin. Kahit na ang lupa ay hindi talagang lupain, ngunit nabuo ng isang mas makapal na layer ng puting hangin. Parang naglalakad ka sa mga ulap. Kaya, paano darating ang mga bagay tulad ng mga butil ng bigas sa mga ulap? Ito ay medyo hindi makatwiran. Kung iyon ang kaso, ano ang ibig sabihin nito? Bigla, isang matapang na ideya ang dumating sa isip ni Han Sanchen. Maaari ba ito? Hindi mapigilan ni Han Sanchen ngunit mukhang mabigla. Kung sasabihin natin na ang lugar na ito ay ang universo, ito ang orihinal na mundo, puno ng kaguluhan. Kaya, naan, maaari ba itong maging tanda ng dakilang Diyos na Pango? Lumikha ng mundo si Pango. Walang langit at lupa sa mundo, ngunit dahil sa hitsura ng dakilang Diyos na Pango, isang bagong mundo ang lumitaw sa mundong ito. Nakikipag-usap ako sa aks ng Pango sa lahat ng oras, at pagkatapos ay pumasok ako sa ganoong kapaligiran. Malamang na sinabi sa akin ng Pango aks tungkol sa paglikha ng mundo sa pamamagitan ng Pango aks sa pamamagitan ng naturang mga larawan. Ito ay isang talinghaga, kaya hindi mahalaga kung may logika sa hitsura ng maraming bagay. Ang mahalaga ay sa panahon ng prosesong ito, ang mga bystander ay maaaring makita ng malinaw kung ano ang nangyayari. Kung iniisip mo ang tungkol dito mula sa aspetong ito, ang pagkakaroon ng mga ants, butil ng bigas, at iba pa dito ay maaaring ganap na maipaliwanag. Ang lahat ng ito ay isang paliwanag lamang sa kahulugan nito. Kung gayon ano, itinutok ni Han Sanchen ang kanyang pansin sa ant, na sinusunod ang bawat galaw nito. Makalipas ang ilang sandali, inilipat ng ant ang mga butil ng bigas sa nakaraang burol, at pagkatapos ay hindi na lumabas upang kumilos pa. Sa halip, tumingin ito sa paligid ng burol. Ginawa nitong pakiramdam ni Han Sanchen na ang kanyang hula ay malamang na tama. Kung hindi niya alam ang sitwasyong ito, malamang na ang ant ay magpapatuloy na ilipat ang mga bagay at kumpletuhin ang normal na proseso nito. Ngunit ngayon na ang lahat ay pinagsunod-sunod. Ang prosesong ito ay nangangahulugan na ito ay tapos na, at dapat itong ang susunod na proseso o screen. Ito ay umaangkop ng perpekto. Mabilis na bumagsak si Han Sanchen at maingat na tinignan ang mga ants, ayaw na bitawan ang anumang detalye. Matapos ang anting-anting ang burol ng pagkain ng ilang beses, tumigil ito. Pagkatapos, umakyat ito sa burol ng pagkain at huminto sa gitna. Sinimulan nito ang paghuhukay gamit ang mga paa nito, at sa wakas ay naghukay ng isang butas doon, at pagkatapos ay pumasok ito sa kanyang sarili. Napakaliit ng butas, at mahirap makita ng malinaw kung ano ang nangyayari sa loob. Gayunpaman, dahil ang mga ants ay naghukay ng hindi masyadong malalim, at si Han Sanchen ay napakalapit, malinaw na makita niya ng malinaw kung ano ang ginagawa ng mga ants sa loob, dumating. Nakita ko ang mga ants na tumigil sa butas, at pagkatapos ay humiga sa loob, na parang nagpapahinga at natutulog. Pagkalipas ng mga minuto, hindi pa rin ito lumipat. Tulog ba talaga? Si Han Sanchen ay medyo nalulumbay at kakaiba. Ang bagay na ito ay tila medyo naiiba sa naisip ko, at ang pag-unlad ng balangkas ay ganap na naiiba sa inaasahan ko. Kaya ano ang ibig sabihin na makatulog ng diretsyo? Lamang nang ang Han Sanchen ay nagulat, biglang, sumabog ang mga tunog ng pag-crack ay pumasok sa mga tainga ni Han Sanchen. Sinundan ni Han Sanchen ang tunog at natagpuan na ang mga tunog na ito ay hindi nagmumula sa ibang lugar, ngunit nagmula sa mga ants. Kumuha siya ng isa pang mas malapit na hitsura at napagtanto na ang shell ng katawan ng ant ay nagsimulang masira at mabilis na nag-iipon. Matapos ang halos ilang minuto,
Ang mga sirang shell na ito sa wakas ay tumigil sa pagsira at bumagsak ng lubusan. Ang lumitaw sa loob ng shell ay hindi na ang ant, kahit na ang katawan nito. Ngunit isang malaking puting bug. Naintindihan ni Han Sanchen na ang malaking bug na ito ay walang iba kundi ang reyna sa mga ants. Sure na sapat, pagkatapos lamang gawin ni Han Sanchen ang conclusion na ito, ang puting insekto ay nagsimulang mag-squirm at patuloy na pinalabas ang maraming mga itlog na kasing liit ng mata ng isang karayom. Nakahiga sila ng makapal sa butas, naghahanap ng kaunting siksik at natatakot, ngunit sa isang tiyak na lawak sa madaling salita, nangangahulugan ito na hindi mabilang na mga ants na lumilitaw, at nangangahulugan din ito na magkakaroon ng hindi mabilang na buhay na inaalagaan dito. Biglang naisip ito ni Han Sanchen at naintindihan. Lumikha si Pango ng langit at lupa, at kalaunan ay nagbago sa mga bundok at ilog, at ipinanganak ang mga tao. Hindi ba ito, isa pang paraan na nai-preview? Alam ko, ito ay talagang Pango-Ax na nakikipag-usap sa akin, at ang puting mundo dito ay dapat na ilusyon na nilikha ng Pango-Ax para sa akin. Sinasabi nito ang kwento ng Pangugod. Nangangahulugan ito na nagtatag ako ng komunikasyon dito. Yun na Tagumpay. nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!